Nangunguba na si Emily sa maghapong pagkusot ng mga damit na hindi naman kanya, habang panay ang punas niya ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng palad. Binabanlawan niya ang huling labahin para sa araw na ito. Bukod sa mga gamit ng tiyahin, may nakahiwalay pang labahin na ipinapagawa ng kanilang katabing bahay na medyo nakaluluwag sa buhay. Ang masakit lang ay kahit siya ang nagpakapagod sa paglalaba, hindi naman mapapasa kanya ang ibabayad ni Emares Johnson. Nasuki ng tiyahin niya sa mga labahin, kahit hindi naman ito talaga ang nagkukuso. Hoy, sampid! O, pa, sabi ni Samantha, na basta na lang itinapon ang nagkakapalit at ilang punda sa mukha ng humahangos na dalaga dahil sa pagod. Pero patapos na ako, isa pa. Nagugutom at napapagod na rin ako. Samantha, katwiran niya. Pwede bang bukas ko na lang ito labhan? Nasa boses ni Emily ang pakiusap. Ngunit matalim siyang tinignan ng pinsang 2 taon, na mas matanda sa kanya. Nagrereklamo ka. Baka gusto mong isumbong kita kay inay. Mainit pa naman ang ulo niya ngayon. Pananakot ni Samantha, habang nakaamba ang kamay na animoy handang ipukpok sa mukha ng dalagang nagreklamo. Samantha, nakikiusap lang naman ako. Kung pwede lang, mababa ang tono ni Emily habang nagpapaliwanag. Ngunit inikutan lang siya nito ng mata sabay batok sa kanya. Ang luhang pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Napakareklamo mong sampit. Pasalamat ka na nga at pinapakain at pinapatuloy ka pa namin rito. Imbis na magreklamo, magpasalamat ka na lang dahil sinagip ka ni nanay. Pareho lang kayo ng nanay mong hostess, mga peste sa buhay namin. Hay, makaalis na nga, iritadong sambit nito bago iwan ang tahimik na humihigbing dalaga. Ang sasama nyo. Hindi ko kailanman ipagpapasalamat ang pagtrato nyo sa akin na parang alila at hayop. Puno ng hinanakit niyang sambit, bago itabi ang mga natapos na labahin. Nagpakawala siya ng hangin, bago labhan ang inihabol ng kanyang pinsan. Mag-negatibo 2, 0-0 na nang matapos si Emily sa paglalaba. Sapo niya ang likod na nangangalay, at nanginginig na rin ang tuhod niya, dulot ng gutom. Dahil hindi siya nakakain ng tanghalian, hanggat hindi natatapos ang gabundok na labahin. Ang tiya Claire niya ang naghatid ng mga nilabhan sa bahay ni Emares Santiago, habang siya'y agad na nagtungo sa kusina upang punan ang kumakalam na tiyan. Napabuntong hininga si Emily ng pagbukas niya ng kaldero. Halos tira-tirang tutong na kanin na lang ang natira, habang ang ulam niya ay sardinas. Nililingan niya ang paningin, hanggang sa mapansin ang lababong may mga buto ng manok. Hindi ka na nasanay sa kanila, Emily, mahina niyang sabi sa sarili, habang kumuha ng plato at sinimot ang laman ng kaldero. Pagsatsagaan na lamang niya ang tutong na kanin, kaysa malipasan ng gutom. Inasnan at nilagyan niya ng kalamansi ang sardinas, upang magkaroon man lang ito ng lasa at maibsan ang lansa. Hindi niya maaaring ubusin ang laman ng delata, dahil tiyak na ulamin pa niya ito mamayang gabi. Ngunit sa kabila ng kanyang intensyon, naubos din ang dapat na ititira, dahil sa labis na gutom. Matapos niyang linisin ang pinagkainan, hinugasan niya ang mga platong nakatiwangwang sa lababo. Ganito na ang kanyang buhay, gigising sa umaga, para maghanda ng almusal, magwawalis sa labas ng bahay, at pagkatapos ay magsisilbi sa mga mapang-aping kamag-anak. Saka lamang siya kakain at maglilinis sa tanghali. Paulit-ulit ang ganitong rutina hanggang sa gabi. Ni ang makapasok sa eskwelahan ay hindi niya naranasan. Hindi siya marunong magbasa, at kahit ang spelling ng kanyang pangalan ay hindi niya alam. Maging ang alpabeto ay tila isang misteryo sa kanya. Ngunit pagdating sa mga numero, siya ay maalam. Nakakalabas lamang siya sa tahanan ng mga ito, tuwing utusan na mamili sa tindahan o mamalengke. Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Emily, nang matapos niya ang lahat ng gawain. Gustuhin man niyang ipahinga saglit ang pagod na katawan, hindi ito maaari, dahil tiyak na malalagot na naman siya. Malungkot na tumingin si Emily sa kalendaryo. Isang araw na lang ang hihintayin niya, at tuluyan ng tatalon sa 20 ang kanyang edad. Mapait siyang ngumiti nang biglang tumulo ang ilang butil ng kanyang luha. Mula pa sa kanyang pagkabata, hindi niya naranasan ang ipaghanda, kahit na mabati sa espesyal na araw ng kanyang buhay. Mabilis na pinawi ni Emily ang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi nang marinig ang pagtawag sa kanya ng tiyahin. Huminga siya ng malalim bago sumago. Tiyang, bakit po? Mahinhin at magalang na tanong niya habang lumalapit. Tinaasan siya nito ng kilay bago isampal sa kanyang mukha ang papel na pera nitong hawak. Bumili ka ng yellow juice doon, at kung may sobra pa sa sentimo, bumili ka na lang din ng 5 biskwit. Dahil paparating na ang mga kumari ko. Bilisan mo ang pagbili, ha? Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Banta nito na may halong pangamba sa kanyang palat. Opo, Chang, nakayuko niyang sagot bago lumabas ng bahay. Binilisan na lang niya ang paglalakad, dahil medyo malayo-layo rin ang tindahan. Hahango-hangos pa siya nang tuluyan niyang marating ang tindahan ni Maggie. Yellow juice at 5 biskwit nga po, Maggie, hinihingal niyang sabi sa may edad na tindera. Bumalatay ang awa sa mukha ng matandang babae. Alam niya kasi ang kalbaryo ng dalaga sa kamay ng mga katugon nito. Kaya kahit nakulang ang perang dala nito, hinayaan na lang niya. Oh, ito, kainin mo na ito habang nasa daan ka.
Nangangayayat ka na, anak. Kung may oras ka, pumunta ka na lang dito para mabigyan kita ng pagkain mo. Ha, may labis na pagkahabag sa boses nito. Naku, salamat po ng sobra, Magi. Namuo ang emosyon sa magandang mukha ni Emily nang ibigay sa kanya ang burger at sito. Kung sino pang hindi niya kadugo, siya pang mabuti sa kanya. Napakabuti niyo po sa akin, Magi. Maraming salamat po, madamdaming sambit niya, bago abutin ang palad ng may busilak na pusong matanda. Diyos na po ang bahalang gumanti sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Nautal pa siyang sabi iyon, dahil sa mumunting hikbi na umaalpas sa kanyang bibig. Walang anuman, anak. Sige na, humayo ka na at baka pag-initan ka na naman ni Maria, kapag natagalan ka pa rito. Agad namang sagot nito. Habang naglalakad ang tahimik at nag-iyaking dalaga, sunod-sunod ang pagsubo niya ng ibinigay ni Magi na burger. Halos lagukin niya ang sito, dahil malapit na siya sa bahay ng tiyahin. Umakawala ang malakas na dighay sa kanyang bibig, bago niya pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Sa wakas, nabusog rin siya. Bakit ang tagal mo? Sinalubong agad si Emily ng isang malutong na sampal mula sa tiyahin pag-apak niya palang sa entrada ng bahay nito. Sapo ni Emily ang namamanhid na pisngi, bago niya salubungin ang tingin ng tiyahin. May nakasabay po akong bumili, tiya, kaya po ako medyo natagalan. Asensya na po, paliwanag niya. Pasensya. Asensya ang sabihin mo. Malandi ka, katulad ng hostess mong ina. Timplahin mo na yung juwais at kunin mo na rin ang langka sa likod ng bahay. At iyon ang gulay mo mamayang gabi. Utos nito, na agad namang sinunod ni Emily. Peste talaga, rinig niyang sambit ng tiyahin. Narinig din niya ang hagikhikan ng mga kapatid nito. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Binilisan na lamang niya ang pagtimpla ng juwis at nang matapos, dinala niya ito sa sala, kung saan naroon na ang dalawang kumari ng tiya Claire niya. Napakagandang dalaga naman talaga ng pamangkin mo, kumari. Hindi mo makikitaan ng dugong Pinoy. Bakit hindi mo isali sa mga beauty contest? Ito, tsako na, palaging mabibigyan ng titulong pamangkin mo. Pamumuri ng ginang na inismiran lamang ni Samantha pati ng ina nito. Hindi pwedeng isali sa mga contest yan. Ninang, kasi itong babaeng ito kahit pangalan niya, hindi niya kayang isula. Mangmang yan, kaya't hindi siya nababagay sa kahit anong patimpalak. Mapanuyang ani ni Samantha, na nagbababa ng tingin kay Emily. Hindi na lamang nagsalita ang ginang at itinuon na lamang ang atensyon sa barahang hawa. Oh, ano pang tinutungga-tungga mo diyan? Layas na, inis na binalingan ni Samantha ang dalaga. Walang imik na umalis si Emily sa sala, at dumiretso sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Kailangan niyang umakyat sa puno ng langka, dahil may kataasan ang pwesto ng mga bunga nito. Tinagpas niya ang malapit sa inaapak na langka, kaya tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Bumaba na siya mula sa puno at muling pumasok sa loob ng bahay, upang maglagay ng lanas sa kanyang mga kamay, upang hindi siya kapitan ng pulo. Kumuha rin siya ng ilang piraso ng papel, na ipapampunas sa pulot ng langka, kapag binalatan na niya ito. Matapos mabalatan, nagbalat din siya ng nyog at kinayod iyon. Binilisan niya ang kilos, dahil nais niyang makapagpahinga ng maaga. Itinabi niya na muna ang mga hiniwang gulay. Nagsalang siya ng kanin sa lutuan, at nang matapos ay piniga niya ang nyog, nagayat ng mga sangkap, at naghimay. Mga bandang 6 oras ng gabi natapos si Emily sa paghahanda. Palihim siyang nagtabi ng pagkain sa isang plastik. Kakainin niya iyon mamaya kung sakaling butil-butil na naman ang itira sa kanya. Tiyang, tapos na po akong magluto, imporma niya rito. Ngunit irita lamang siyang itinaboy nito. Nagkibit balikat na lamang siya. Itinago niya na muna sa ilalim ng unan ang plastik na pagkain, dahil plano niyang maglinis ng katawan, bago ito kainin. Nanlalagkit na kasi siya. Kumuha siya ng balde at sabon bago pumunta sa likod, kung saan naroon ang Poso Negro. Hoy, sampid! Sumunod na tumango si Emily at tumalikod. Pati ba naman ang pagsandok ng kanin, hindi mo kayanin. Mga tamad talaga, kaya hindi umaasenso sa buhay. Lahat na lang iniaasa sa akin. Bulong niya matapos sumang-ayon sa sinabi ng pinsan. Tinapos niya ang paglilinis ng katawan, at doon na rin siya nagsuot ng dalang panami. Umalis na siya sa hapag ng mapaglingkuran na ang mga nagre-reyna-reynahan. Diretso na siya sa sala, upang iligpit ang mga pinagsuguan ng mga ito. Matapos iyon, naupo siya sa kawayang bangko na nakalagay sa labas ng bahay. Naghihintay na matapos ang mga ito, bago siya tuluyang kumain. Nahulog ang isang mahina ngunit masayang tawa ni Emily, nang makita ang tira-tirang pagkain na itinirang para sa kanya. Mabuti na lamang at nagtabi siya, dahil kung hindi, matutulog siyang may tunog na naman ang tiyan. Hinintay niya na lamang na magsilaya sa kusina ang mag-iina, bago niya kunin mula sa higaan ang papag na tinagong pagkain. May ngiti sa kanyang labi, habang nilantakan ang itinabi, at nang matapos ay nagligpit na siya. Paglapit pa lamang ng likod niya sa matigas na higaan, doon niya naramdaman ang matinding pagod. Minsan, napapaisip siya, ano kayang magiging kapalaran niya kung sakaling layasan niya ang mapang-abusong mag-iina. Minsan pa siyang napapatanong sa kawalan, kung nasaan na ang kanyang ina at ang nakabuntis dito. Batid kaya ng kanyang ama na siya
ay nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina. Nahihirapan man si Emily sa mga kamay ng mapang-abusong kadugo. Hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga magulang kahit pa inabandona siya ng mga ito. Nandyan pa rin ang munting hiling niya, na sana dumating ang araw na makita at makasama man lang ang mga ito. Wala siyang ideya sa wangis ng ama't ina. Sukdulan kasi ang galit ng tiyahin niya sa kanyang ina, dahil matapos itong pag-aralin, malalaman na lang na hindi naman pala ito pumapasok sa eskwela. Bagkus, nakikipaglaro pa ito ng apoy sa iba't ibang lalaki kapalit ng kakarampot na salapi. Lahat ng alaala nito'y sinunog ng kanyang tiyahin, walang itinira ni isa. Ngunit tama ba iyon para alilain at maltratuhin nila ang isang dalagang walang kasalanan? Sa pag-iisip, hindi na namalayan ni Emily na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, tamad siyang bumangon dahil sa nananakit na katawan. Pakiramdam niya ay parang dalag na siya, ngunit bawal siyang dumaing at maginarte. Kaya't kahit napakabigat ng kanyang katawan, ipinaghanda pa rin niya ng almusal ang mag-iina. Anong drama mo diyan? Tanong ni Samantha na may taas na isang kilay. Nang bungguin niya ng balikat si Emily, na ikinasalpak nito sa sahig. Naginarte ka ha, sampit. O baka naman nagpapaawa effect ka. Asensya ka na, wala akong awa sa'yo. Tumayo ka na diyan, napakadrama mo. Tinuhod pa nito ang pinsang nang hihina na dahil sa sama ng pakiramdam, kasama ang gutom at pagod sa paghahanda ng almusal at pagwawali sa labas, sa kanya ito padabog na iniwan. Rinig pa ni Emily ang pagtawag ni Samantha sa ina at kapatid na may kasamang sumbong, kaya't naikuyom niya ang kamao. Napakasama niyo talaga. Nang hihinang sambit niya, bago itukod ang kamay sa sahig. Kahit nahihilo at nanghihina, sinikap niyang alisin ang sarili sa kaawa-awang sitwasyon. Walang lingon-likod siyang umalis sa tahanan ng tiyahin, at sinikap na tahakin ang daan patungo sa bahay ni Maggie. Maggie, tulong po. Tulong. Halos gumagapang si Emily sa entrada ng bahay na matandang babae. Hanggang sa tuluyan niya itong marating. Sos, Mario. Emily, anong nangyayari sa'yo? Alalang tanong ni Maggie, habang dinaluhan agad ang dalaga na nanginginig sa labas ng kanyang pinto. Mapagpalang langit, inaapoy ka ng lagnat. Anak, bulalas nito. Agad na inakay ang dalaga papasok at inihiga sa sofa. Anong nangyari at inaapoy ka ng lagna? Diyos ko. Teka, ikuha kita ng pamunas para maibsan ang init mo. Tarantang anin nito. Dumiretso si Maggie sa lababo para kunin ang plangganita. Kumuha rin siya ng bimpo at agad na binitbit iyon pabalik sa sala. Anak, anong klaseng mga kadugo ang meron ka? At hinahayaan kanilang maranasan ito. Nahahabag at naiiling na tanong ng matanda, habang pinupunasan ang katawan ng kaawa-awang dalaga. Kumuha pa siya ng kumot, dahil nanginginig na naman si Emily. Nang matapos siyang kumutan, pumasok siya sa tindahan para kumuha ng gamot na ipaiinom sa dalaga. Isinarado niya muna ang tindahan maging ang pinto at bintana ng kanyang bahay, upang hindi makita ng mga walang pusong kadugo ni Emily ang kanyang kalagayan. Maraming salamat po sa pagmamalasakit niyo sa akin, Maggie. Asensya na rin po kung naabala ko kayo. Wala na po kasi akong ibang alam na po pwedeng lapitan. Sabi ni Emily nang tuluyan ng bumuti ang kanyang pakiramdam. Wala iyon, anak, huwag mo nang isipin. Kumain ka na lang muna. Iniabot nito ang isang mangkok ng sopas na niluto. May ngiti sa labi. Tinanggap ni Emily ang sopas. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo sa akin. Maggie, maluhaluhan niyang sagot na ikinangiti na lamang ng matanda. Hindi ko na rin po planong bumalik sa kanila. Mas gugustuhin ko na lang pong makipagsapalaran sa Maynila kaysa magpaalipin sa kanila habang buhay. Dagdag niya sa naisip na plano. Mas maigi na yan para naman matuto ang mga walang pusong yon. Pagsang-ayon ni Maggie sa kanyang desisyon. Kung gusto mo pa ng sopas, marami pa sa kaldero. Ngumiti si Maggie, na tinanguan lamang ni Emily. Sandali lang, may kukunin lang ako. Paalam nito na muli ring tinanguan ng dalaga, dahil abala siya sa paghigop ng sabaw. Maligayang kaarawan, so Emily, bati ni Maggie nang bumalik, bit-bit ang isang slice ng keke, na may maliit na kandila. Maggie, pinapayak niyo po ako. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Emily ng kantahan at batiin siya ng matanda. Ngayon ko lang po naranasang batiin sa mismong araw ng birthday ko. Kaya maraming salamat. Ibinaba niya muna ang hawak na mangkok at kutsara upang tanggapin ang platitong keke na ibinigay sa kanya ng matanda. Humiling ka muna, anak, bago mahipan ng kandila, anito na may ngiti sa labi. Ipinikit ni Emily ang kanyang mga mata at naisip, sana'y makita at makasama na ang mga magulang. Kainin mo na rin yan. Pasensya ka na ha, yan lang ang nakayanan ko, anak, dahil nabuhusan ako ng bodge. Happy birthday ulit, Ana. Hangad ko ang masayang kinabukasan mo. Sambit pa nito bago tumabi sa dalaga. Salamat po, Maggie, sabi ni Emily habang nagpupunas ng luha at hinipan ang kandila. Pwede po bang dito na muna ako magpalipas ng gabi sa inyo? Maggie, dahil hindi ko pa po kayang bumiyahe patungong Maynila. Welcome ka sa bahay ko, anak, sagot ni Maggie na may ngiti. O siya, kainin mo na yung cake mo. Hati po tayo, alok niya rito. Masakit ang ngipin ko, anak, kaya sayo na lang yan lahat.
sabi na matanda habang matamang pinagmamasdan si Emily. Tumango naman si Emily at agad na nilantakan ang keke. Sarap na sarap siya, kaya't pati ang platong may bakas ng chocolate toppings ay sinimot niya pa. Sumapit ang gabi, at kitang-kita ni Emily sa butas ng dinding ng bahay ni Maggie ang mga naiiritang mukha ng kanyang tiya at pinsan habang naghahanap at patuloy na tumatawag ng kanyang pangalan. Pisnang na babaeng yun, nasaan na kaya yon? Gabi na pero hindi pa rin umuwi. Abay, gutom na ako, pero wala pa ring nakahain. Suyurin mo ang buong barangay, Samantha, para lang makita mo ang letseng Emily na yon. At kapag nakita mo, kaladkarin mo papunta sa akin, dahil kakalbuhin at bubugbugin ko talaga siya. Gigil na sabi ng kanyang tia Claire. Opo, ma, sagot naman ni Samantha, bago tuluyang iwanan ang ina sa harapan ng bahay ni na Maggie. Hindi niyo ho ba talaga nakita ang pamangkin kong yon, Maggie? Tanong ng tiya sa matandang nasa loob ng tindahan. Hindi ko napansin ang pamangkin mo rito, Maria. Malamig na sagot ng matanda na ikinangiti at ikinang Maria na lamang ng ginang habang palayo sa tindahan. Nasapo ni Emily ang pusong mabilis na pumipintig dahil sa sobrang tako. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Nayusal niya habang nakasilip pa rin sa papalayong tiyahin. Maghanda ka na, Emily, dahil maya-maya lang ay ihahatid kita sa terminal ng bus patungong Maynila. Sa ganitong paraan ko na lamang ikaw matutulungan, anak. Maging matatag ka roon ha, at huwag na huwag mong hahayaang apihin, alipinin, at saktan ka ng kahit na sinuman. Ipangako mo, anak, na magiging matapang at lalaban ka. Pangako po, may ngiti sa labi niyang tugon. Kumain muna sila ng hapunan at naghintay ng tamang oras. Abot-abot ang pasasalamat ni Emily, sa puong may kapal ng matiwasay silang nakarating na matanda sa sakayan ng bus. At saktong isang pasahero na lang ang natira, bago tuluyan ng umalis. Mag-ingat ka roon, anak ha. Naluluha pang sabi ng matanda habang hawak ang palad ng dalaga. Napalapit na ito sa kanya at tinuturing na parang anak, kaya't malungkot na tuluyan na itong aalis. Opo, kayo rin po, Maggie, nag-abiso na ang konduktor na alis na sila, kaya't bumaba na ng boss ang matanda. Hindi mapigilang mapaluha ni Emily habang nakadungaw sa bintana ng boss. Papalayo na siya mula sa kaysa isang tao na naging mabuti sa kanya. Kumawi siya rito at ganoon din naman ito sa kanya. Sa mahigit na isang oras na pagtingin sa labas ng bintana, tuluyan nang bumigat ang talukap ng mga mata ni Emily hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok. Nagising na lang siya sa mahinang tapik ng katabing ginang. Narito na tayo, iha, anunsyo nito sa kanya, kaya't agad niyang iniling ang tingin sa labas ng bintana. Inabot lamang ng 5 oras ang naging biyahe nila. Salamat po, sambit niya, na tinanguan lamang ng ginang. Tumayo na siya at agad na bumaba ng boss. Bayad na siya, at ang perang pinamasahe niya ay galing pa sa may mabuting pusong matanda. Napakamot si Emily sa ulo, dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang laki pala talaga ng Maynila, mahinang sambit niya habang iniikot ang tingin sa paligid. Sinimulan na rin niyang maglakad, hanggang sa marating niya ang malaking simbahan. Nagluhod siya at taimtim na nagdasal. Matapos nito, agad na siyang lumabas at nagmasid sa paligid. Maraming nagtitinda ng sampagita. Neng, saan kayo kumukuha ng mga sampagita na inaalok niyo sa mga tao? Usisa niya sa isa sa mga tindera. Lumapit ang bata kay Nanay Mercy. Siya po, ete. Bakit? Inosenteng tanong nito sa kanya. Pwede bang maglako rin ako niyan? Dayo lang ako rito at wala akong ibang matutuluyan. Kailangan ko kasing kumita, para may maipanglaman ako sa kumakalam kong tiyan. Parang naintindihan ng batang ito ang sinabi ni Emily, kaya't agad siyang sinamahan nito kay Nanay Mercy upang makapagtinda rin. Ay, tamang-tama lang, iha, dahil marami akong nagawang sampagita ngayon. Pero ang ruta mo ay doon sa mismong entrada ng simbahan. 5 lang ang makukuha mo sa kada isa. Kaya kailangan makarami ka ng benta, para marami ka ring makuhang pera. Anitong may ngiti sa labi, habang ibinibigay ang ilang bungkos ng sampagita. Naku, maraming salamat ho, Aling Mercy, nagagalak niyang anirito. Walang anuman. O siya, yalok mo na yan sa mga tao. Tumango naman ang dalaga. Sinunod niya ang sinabi ng ginang at walang kahiya-hiyang nag-alok siya ng sampagitang itinitinda. Hindi pa umabot ng 1 oras ang kanyang paglalako, nang may isang sopistikadang ginang na pinakyaw ang lahat ng kanyang sampagita. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Emares Rina Recto kay Emily matapos tanggapin ang mga sampagita. Emily po, magiliw niyang pakilala sa sarili. Emily, napakagandang pangalan. Taga rito ka ba, iha? Ngayon lang kasi kitang nakita rito na nag-aalok ng mga sampagita. Mabait na tanong nito. Taga Batangas po ako, maam. Tumakas lang po ako sa mapang-abusong pamilya, kaya napadpad ako rito. Saad niya. Bumalatay ang pagkahabag sa mukha ng ginang. Pinasadahan pa nito ang katawan ng payat na dalaga. Nakita pa niyang may mga pasa sa braso at binti nito, kaya't mas lalo siyang naawa rito. Wala ka na bang pamilya? Tanong pang muli ng ginang. Hindi ko po alam eh. Wala rin po akong ideya sa wangis sa mga magulang ko. Ang tanging alam ko lang po ay nagbibigay alaga ang nanay ko,
at dahil din po sa trabaho niya kaya po ako nabuo. Ang sabi-sabi pa nga ng ilan, kalahating Pinoy nga lang daw po ako, salaysay niya rito. Mukha kang ang Amerikana, iha. Kung gusto mo, maari kitang kupkupin. Wala akong anak dahil wala akong kakayahan. Alok nitong ikinakaslak na mga mata ni Emily. Estranghera man para kay Emily ang sopistikadang ginang. Ngunit batid niyang may busilak itong kalooban. Nadama niyang mabuti itong tao, kaya't walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa alok nito. Ang perang nakuha ni Emily sa pagtitinda ay ibinigay niya ng buo kay Aling Mercy. Tuwang-tuwa pa ito dahil buong 1,000 ang iniabot ni Emares, Sara sa dalaga ng bilhin ng mga tinda nito. Wow, palasyo po ba ang bahay niyong ito, Maam? Laglagang pangangsambit niya na marating ang mansyon ng ginang. Napapangiti namang ginagap ni Emares, Rina recto ang palad ng dalaga. Mommy na ang itatawag mo sa akin mula ngayon, Emily. Ako na ang magiging gwardiyan mo at ang mansyong to ay magiging iyo na rin. Tura nitong ikinatulog naman ang mga mata ni Emily. Talaga po inyo po ako bilang anak nyo, kahit hindi naman po. Parang batang anya na ikinang tango naman ang ginang habang may ngiti pa rin sa mga labi. Sobrang salamat po, Mommy. Naalangan pa siya at the same time ay nahihiya sa huling sinabi. You're welcome, iha. Halika, ipapakita ko sa'yo ang magiging kwarto mo. Nasa tono nito ang labis-labis na saya ng iginiya ang dalaga patungo sa guest room. Pagdating nila sa silid na okupahan ni Emily, ay muli na namang nalaglag ang kanyang panga sa sobrang pagkamangha. Napapangiti naman sa kanya ang ginang. Dito sa silid na ito ka mamamahinga, iha. Mamaya lamang ay magsha-shopping tayo ng mga damit, at kung ano pa mga kailangan mo, anito pa. Maupo muna tayo, para naman magkakilala tayo ng lubusan. Dagdag pa nito, habang hawak ang kamay ng dalaga na iginigiya, patungo sa isang mahabang sofa ng silid nito. Pupwede mo bang isalaysay sa akin ang buo mong pagkatao, para naman makilala kita ng lubusan? Malambing nitong sambit, habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ngumiti naman si Emily, saka marahang pinisil ang palad ng ginang. Sisimulan ko po muna sa pagpapakilala. Ako po si Emily Di Magiba, 20 anyos at nakakahiya man pong aminin Isa po akong mangmang dahil ni minsan, ay hindi ko naranasang umapak sa eskwelahan. Ipinagkait na ngaan ko sa akin ang matuto, kaya't umasa't kumapit na lang ako sa pangarap ko na sana po ay isang araw maranasan ko ang makalaya at tratuhin ng tama. Buong akala ko po noon ay makukulong na nga ako sa ganong sitwasyon. Ngunit mali ako, dahil heto po ako ngayon. Kaharap ang taong tumulong sa akin sa likod ng pagiging estranghera ko, kaya't sobrang salamat po, Mommy sa pagbibigay ng tulong mo sa akin. Naluha na siya ng tuluyan dulot ng matinding emosyon, na sinamahan ng pagkagala. Nadadala naman ang ginang na ikinulong sa bisig ang patuloy sa pagluhang dalaga. From now on, no one will hurt you, iha. Pag-aralin kita, bibihisan at gagawing matatag at sisiguraduhin kailanman na hindi na muli pang maaapi. Patuloy nitong hinahagod ang likod ng dalaga. Tanging pasasalamat naman ang patuloy na sinasambit ni Emily. Kumalas na rin sila ng yakap sa isa't isa, at matatamis ang kanilang mga ngiti. Napagpasyahan niyang lumabas upang maghanda na ng pananghalian. Maya-maya pala, iha, uwi ritong pamangkin kong si Jeke, at anak siya na nakatatanda kong kapatid na yumaon na dahil sa sakit nitong cancer. Parang anak ko na rin kung ituring ang binatang, yon kaya't sana'y magkasundo kayo. Anito nang marating nila ang dining aya. Tanging pagngiti lamang ang nagawang itugon ni Emily. 3 katulong ang nandun ngunit mas ginusto ngayon ng ginang na siya, na ang maghanda ng kanilang pagsasalo-salo. Mamaya espesyal na mga putahe ang kanilang hinanda. Napapakamuta minsan si Emily sa mga teknolohiyang kagamitan na minsang ipinakasal. Dahil hindi siya marunong at lalong hindi kayang gumamit nun, kahit pa mainstruksyonan na siya anang ginang na marinig ang pagbusina sa labas. Manang, pakinaman po itong sinasalin ko, at nang masalubong ko ang gwapo kong pamangkin. Tumalima naman agad ang katulong kaya't nagtuloy na sa entrada ng mansyon ang 2 babae. Jeke, bulalas ng ginang saka sinalubong ng mahigpit na yakap ang pamangkin na tahimik, at walang kangiti-ngiti sa labi. Good evening, tita. By the way, who is she? Malamig ang tingin nito, kay Emily nang tanungin ng tiyahing nasa kanyang bisig pa rin. Kumalas naman ng ginang sa kanilingon ang nakayukong dalaga. She will be your little sister so be nice to her. Okay, anang ginang na nagpalubog sa kilay ng lalaki. Little sister ha? So ampon niyo siya, malamig pa sa yalong tanong niya sa tiyahin. Pinalo naman ng marahan ng ginang sa braso ang walang pakundangan sa pagsasalita niyang pamangkin. Stop being naive, Jay. She is Emily at magmula sa araw na ito, ay tuturing mo siyang parang isang tunay na kapatid. Strict ang anito na inismiran lamang ng lalaki. She's no one to me. Anito at walang ano-anong nilampasan ang nakayuko pa ring dalaga. Nagbakawala naman ng hangin ng ginang bago lapitan ang dalaga. Pagpasensyahan mo na yun, iha. Ganun lang talaga yon. Huwag mo na lang sanang dibdibin. Kakausapin ko na lang siya, kapag hindi na mainit ang ulo niya. Nagkataon lang na naging ganyan siya. Dahil sa nobya niyang ipinagpalis siya, sa kaibigang matalik niya. Pero mabait ang pamangkin kong yon. Wala naman po sa akin yun, Mommy. Sinikap niyang umiti,
kahit deep inside labis siyang nasaktan sa natanggap na trato ng lalaki. Pasensya ka na talaga ihaha, halika na muna kumain na lang tayo. Ngumiti ito sa kahinilaang dalaga pabalik sa hapag. Mas piniling maupo sa tabi ng ginang ang dalaga nang tuluyan nilang marating ang hapagkainan. Pigil na pigil niya ang bawat kilos lalo, may mga matang matalim na nakamasid sa kanya. Stop that, Jay. Naiilang si Emily, sita ng ginang sa lalaki na malingunan nitong masama ang pagkakatitig sa dalagang tinulungan niya. Umiling-iling na lamang ang lalaki, bago nagsandok ng pagkain. Sisiguraduhin niya lamang na kusang aalis ang sampid ng tiyahin, bago matapos ang buwang ipapamalastahanan ng tiyahin. Matapos kumain ay hinili agad ng ginang ang dalaga. Magsha-shopping tayo ngayon din mismo, iha. Hayaan na lang muna natin mag-isa ritong suplado kong pamangkin na pinaglihi, yata ng hipag ko sa sama ng loob. Ani nitong ikinangiti naman agad ni Emily. Finally I've seen your alagan iha. Tila nanalo sa lotongan nito, kaya't napapakamot naman sa ulo nito ang dalaga. Mang Fred sa Rectus Enterprises nga tayo, imporma ng ginang sa driver. For sure iha magiging mas diyosa ka pa kapag tuluyan kang nabihisan at naayusan. Excited na ako, iha na i-makeover ka. Bakas talaga sa mukha nito ang excitement sa gagawing transformation ng dalaga. Shock na maraming lalaking mahuhumaling sa gandang taglay mo. Ani ito, hanggang sa tuluyan nilang marating ang 5 palapag na mall na pag-aari ni Emares, Sarah Recto. Hindi sanay sa atensyong ibinibigay ng mga STE. Si Emily meron, kasing 3 sales ladi ang nakasunod sa kanila, at patuloy na nagsasa ng mga nababagay na damit para sa dalaga. Halika iha sa fitting room, isukat mo itong lahat hamumi, hindi ko po kaya masyadong lantad ang mga maninipis na damit na iyan, para sa akin alanganing tanong na mariin lamang na iniling ng ginang. No, iha, this look good and fits for you. Ganitong kasuotan ang nababagay sa iyo, kaya halika na sa loob at i-fit mo na itong lahat. Anitong pinagtulakan papasok ng fitting room ang dalaga. I need you, iha, to feel confident. Paalala nito bago sarhan ang pinto ng fitting room. Kakamot-kamot na lamang si Emily. Pakiramdam niya ay duduguin din siya sa mga pinagsasasabi ng ginang na hindi niya naman maintindihan. Ayaw niya man sanang isuot ang mga kinuhang revealing dress ng itinuturing niyang ina, ay wala na rin siyang magagawa. Strapless na kulay itim ang una niyang isinuka. Napangiwi siya sa sarili nang hagurin ng tingin ang refleksyon sa salamin. Nagmukha siyang fearless woman. Padded naman ang dress kaya kahit wala siyang bra ayos lang. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng fitting room, para ipakita sa gina ang unang damit na napili niyang isukat. Fabulous! You look great, iha. Manghang anito kasabay ng pagtayo sa kinaupuan nitong siyay. Turn around. Anitong ikinakunot ng noo ni Emily. Hindi ko po kayo maintindihan, mommy. Pupwede po bang Tagalog na lang? Hiyang-hiya siya nang sabihin yon, dahil maraming mata ang sa kanya ay nakatingin. Oh, sorry iha, umikot ka. That's what I meant. Malambing nitong sabi na sinunod naman agad ni Emily. Perfect, bakas ang kakontentuhan sa mukha nito. Ladies, pakiinang lahat ng napili namin at dalhin nyo na sa kotse ang naghihintay sa amin sa labas. Utos nito sa piniling staff, para asikasuhin sila. Tumalima naman agad ang 3 staff, sa ipinag-utos ng madam nila. Sa salo naman tayo iha, magiliw naman nung sabi nagpapatirawin ng kanyang mumi. Ipinag-utos ni Emares Sarah Recto, na pagandahin maigi ang sabog-sabog na buhok ni Emily. Magmula sa buhok, mukha, pati na sa kamay at paa, at mga kuko ay pinatatrabaho ng ginang. Nakatulugan na nga ni Emily ang mga pinagagagawa sa kanya. Nagising na lamang siya na tila na mamalikmata sa anyong nakikita sa refleksyon na malaking salamin sa harap niya. Ah! Ako ba talaga ito? Tanong niya sa sarili nang haplusin niya ang buhok na blonde na ngayon. Meron din na manipis na kolorete sa kanyang mukha, habang ang mga kuko niya, animoy pinintahan ng nagagandahang kulay. Yes, iha. It was really you. Sunod nating gagawin ay ang matuto ka sa lahat ng bagay, dahil ikaw ang gagawin kong modelo ng clothing line dito sa malkong ito. Pahayag nito matapos haplusin sa magkabilang balikat ng dalaga. You're so beautiful inside and out, iha. Be confident. Kalimutan mo ang malungkot na nakaan, at tumingin ka na sa kasalukuyan. I'll help you hanggat kaya ko. Hindi mo lang alam iha kung gaano mo akong napapasaya. Matagal kong hinangad ang magkaroon ng anak ngunit, dahil bawg ako, puro na lang ako pangarap. Nasa himig nito ang kalungkutan. Ngumiti naman si Emily, bago humarap sa ginang. Salamat din po, mommy, madamdaming sambit niya, bago yumakap sa ginang. Napangiti naman si Emares Sarah Recto. Kung nabubuhay lang ang asawa niya, ay tiyak na maging ito ay matutuwa rin kagaya niya. Ipinasya na rin nilang umuwi, matapos ang makeover na ginawa ng ginang kay Emily. Sa manson ay hindi magawang magtaas ng tingin ng dalaga na makasalubong niya, sa hagdan ang pamangkin ng mumi niya. Bihisan ka man ng maayos, mananatili ka pa ring gold digger, malutong nitong sabi na nagpuyos ng kamao ni Emily. Pasintabi lang po sir. Pero wala ho akong ninanakaw na ginto. Ikon niyang git sa sarili. Tumaas pa ang kanyang kilay nang tawanan siya nito nang nakakainsulto. Such a moron. Anitong iling-iling na tuluyang bumaba ng hagdan.
Lecheng lalaking yon, bintanggero. Hoy, hindi ako magnanakaw. Inis niya pang pahabol rito, ngunit hindi siya nito pinag-aksayahan pa ng oras. Akala mo kung sino ka. Hindi siguro masarap ang ulam niya, o baka talagang pinaglihi siya sa sama ng loob ng nanay niya. Bubulong-bulong niya pang sabi, bago magmartsa patungo sa silid niya. Pagkaating sa inukupang silid, ay agad niyang ibinagsak ang katawan sa mabango at malambot na kama. Napatitig rin siya sa kisame, hanggang sa ipinikit niya ang kanyang mga mata nang bumalik sa isipan niya ang mga nangyari sa kanya noong nasa poder pa siya ng tiyahin. Hindi sila karapat-dapat na pag-aksayahan ng luha, Emily. Darating din ang panahon na pagbabayaran nila ang pang-aapi nila sa akin. Hindi man ngayon ngunit masisiguro kung sa tamang panahon ay masusuklian ang mga kasamaang ginawa nila sa akin. Mahinang usal nito. Pinawi niya rin ang luha ng makarinig na mga yabag. He, woman. Tita Sarah wants to talk to you. Pinapatawag ka lang niya sa akin. Seryosong tawag ni Jeke sa dalagang naulinigan niyang nagsasalita na may kahalong paghikbi. Nadinig niyang lahat ng sinabi nito, kahit na napakahina noon, at hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng awa para dito. Pwede, huwag kang mag-English diyan. Hindi kita maintindihan dahil mangmang ako. May halong inis niyang saad rito ng tuluyang bumangon. Wala namang sinabi pa si Jeke, at tinalikuran niya na lamang ang dalaga. He heard her murmuring again. Ngunit hindi niya na lamang pinatulan. Tila nawalan na siya ng ganang sungitan nito. Nagdungo na lamang siya sa silid saka binuksan ang laptop. Biglang nangunot ang kanyang noo nang makita ang profile picture ng dating nobya na nakadampi sa pisngi ng dati niya na lang din ngayong kaibigan. Nakakasuka kayo, walang emosyon niyang sabi. Kung inaakala mo Lily na hahabulin at iyakan kita, pues nagkakamali ka. Hindi ka gold para bigyan ka ng value. Malamig pa sa yelong sambit niya bago isara ang laptop niya. Sumandal siya sa silya at saka nag-isip na magandang ganti para sa mapanlinlang at manlolokong babae. Bigla siyang napangisi nang sumagi sa isip ang ampon ng tiyahin. I'll use her, anya at agad na nag-set ng dinner date para sa kanila ni Emily sa mismong restaurant ng dating nobya. Hindi ko ito gagawin para pagselosin kayo, Lily. Gagawin ko ito para makita mong hindi ka ni minsan naging kawalan sa akin. Mahina niya pang turan bago tumayo. Kailangan niyang makumbinsi agad ang dalaga. Hindi siya maaring mapahiya. Nais niyang magtagumpay ang binuong plano. Nadatnan niyang tiyahin maging ang dalaga sa sala. May kasama itong tutor at masinsinan ang naging pag-uusap ng tatlo. Kaya't hindi na muna siya nag-abalang lapitan na muna ito. Mamaya niya na lamang kakausapin ang dalaga kapag natapos na ito sa sesyon nila ng tutor na kinuha ng tita niya sa isip-isip niya. Maigi na rin yun para naman hindi siya mapahiya lalo't mangmang ang dalaga. Fast learner naman pala itong dalaga mo, Emares Recto. May ngiti sa labing puri ng dating kaklase ng ginang at siya ring kinuhang tutor dahil sa galing nitong magturo. Dedication ang dahilan, Miss Corralde. Ngiting tugon naman ng ginang sa dalaga pa rin, hanggang ngayon na maestrang kaibigan. Tumango-tango naman si Miss Corralde. O siya, I'll go ahead na dahil may kailangan pa akong tapusin sa bahay. Paalam nito ang agad namang sinang-ayunan ng kaibigan. Hinatid na ni Mrs. Recto ang kaibigan sa labas. Hindi niya na ito kailangan pang ipahatid sa driver, dahil may dala naman itong kotse. Ingat sa biyahe, kumaway si Emares Sarah Recto sa kaibigan ng tuluyan na itong makalabas ng manson. 9 oras na ng gabi, kaya ipinasya na rin nilang magpahinga. Habang naglalakad patungo sa sariling silid, ay hindi maiwasang mainis ni Emily, para kay Jeke, dahil alam niya na ngayon ang ibig sabihin ng gold digger. Ay, kabayong bundat leche. Halos atakihin sa puso ang dalaga ng bigla na lang lumabas ng silid nito, ang lalaki ngayon, ay mas lalo niya pang kinaiinisan. Ang sangsang naman ng bibig mo, umarko ang kilay niyang saad rito. Halika sa loob, mag-usap tayo. Diretsong anito at planong hakin sa kamay ang dalaga ngunit maagap nitong naiiwas yon. Ayoko nga, mamaya gahasain mo pa ako diyan. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang tapang niya, para sagusagutin ang pamangkin ng kumupkop sa kanya. Bigla naman siyang napalunok sabay atras na madilim siya nitong tinignan. Hindi ako tumitikim sa mga tingting ang katawan. Mataas ang taste at standards ko sa babae. Kaya hindi mo kailangang kabahan diyan assuming, anitong nainis. May kailangan lang akong ipagawa sa'yo. At ano naman yon? None of your business, basta't sumunod ka na lang. Irit na namang sambit nito, bago tuluyang hilahin ang dalaga papasok sa silid. Don't be scared, hindi ako nananakot. Umikot ang mata nito matapos sabihin yon dahil nakikita niya ang takot sa mga mata ng dalaga. I just need your help, mababa na ang tono ng boses na yon. Kailangan magpanggap kang nobya ko ngayong gabi. May isinat akong dinner date sa isang restaurant na pagmamay-ari ng dati kong nobya na nandlo sa akin. Hindi ko to gagawin para pagselosin siya or whatsoever. Kailangan ko lang na ipamukha sa kanya na hindi ako isang aso para maghabol pa sa kanya. Iniisip niya kasing baliw na baliw pa rin ako sa kanya. And I hated that bullshit mindset of her. Kapag ba nagawa ko ng maayos ang gusto mo, magiging okay na ba tayo?
Hindi ka na magsusungit sa akin na animoy nagmemenopos na gurang. Pangungondisyon niya rito. Napahilamos naman sa mukha si Jeke. Dahil hindi niya naiisip na kukondisyon siya ng dalaga. Fine, basta maging profesional ka. Bawal ang maarte kapag nasa actual scenes na. Napipilitang sambit niya na tinampalan agad ni Emily. Magpalit ka na. Siguraduhin mong angat ka sa kahit na sino mang babae ngayong gabi Nito't saka ipinagtulakan palabas ng silid ang dalaga. Nagpakawala na lang ng hangin si Emily, bago sundin ang nais ng lalaki. Pinili niya ang pinakamahal na red-fitted dress na binili sa kanya ng mumi niya. Naglagay na lamang siya ng manipis na matte lipstick, saka konting pulbos. Maging ako, may in love na ako sa sarili ko Natatawa niyang sambit sa sarili, habang pinagmamasdan ang kanyang bulto. Ang ganda mo ikaw pa ba yan? Pabiro niya pang sabi. Si Chakadal, biglang sambit ni Jeke, na nakasandal na sa gilid ng pintuan ng silid ni Emily. Inikutan na lamang ito ng dalaga ng mata, saka ito lumapit. Ang pangit mo, anya pa saka nagpatiw ng umalis. Sos, pangit daw, ang ganda ko kaya, mahinang sambit niya. Gusto niya pa sanang magpaalam sa mumi niya ngunit tulog na ito, kaya't ipagpapabukas niya na lang ang pagpapaalam rito. Mag-seatbelt ka, utos ni Jeke nang papasukin niya na sa kotse ang dalaga. Papaano? Kakamot-kamot sa ulong tanong niya, dahil wala siyang kaide-ideya kung papaano yun ikabit sa katawan niya. Napapabuntong hininga na lang talaga ang lalaki. Ganito lang lumapit siya rito, para kabitan ito ng seatbelt. Pigil naman ang hininga ni Emily, dahil sa lapit ang mukha nila sa isa't isa. Marunong ka na? Tanong niya rito matapos itong titigan sa mga mata. Kaya pwede ka nang dumistansya, nautal niya pang sabi dulot ng matinding kaba. Lihim namang napangisi si Jeke, dahil sa nakitang epekto niya sa dalaga. Sa restaurant kung saan nagpa-reserve si Jeke, ay taas noong naglakad sila papasok ng magkahawak ang kamay. Nakuha agad nila ang atensyon ng lahat. Rinig pa nila ang bulong-bulungan ng ilan na mukha raw silang mga modelo at artista, at ang ilan pa ay sinasabing bagay na bagay sila. Lihim na napangisi si Jeke na mamataan ang mga dating pinagkakatiwalaan. Hindi sa kanya nakatakas ang matalim na tingin ni Lily kay Emily, habang ang kaibigan niya, na may tahimik lamang at hindi magawang tumingin sa kanya ng diretso sa malapi. Piniling pumwesto ni Jake. Pinaghila niya pa ng bangko ang dalaga, saka hinagkan ang likod ng palad nito. Napakapit naman sa laylayan ng dress na suot niya ang dalaga ng sunod na hagkan ng lalaki, ay ang kanyang pisngi. Chansing ka na mahina niyang sitar niya sa isipan. Ipinilig niya ang ulo at mariing ipinikit ang mga mata. Nag-aauhag ng waiter si Jeke, at ito na ang nag-order, maging ang pagkain ng kasama. Hindi niya pinaghihiwalay ang kanilang mga kamay, at matamis na nagpapalitan ng ngiti. Dumating ang in-order na pagkain ng lalaki, at sa pagkain nila, parati silang nagpapalitan ng kutsara, na mas lalong ikinausok ng ilong ng babaeng matamang nanonood sa kanila. Parang lalamunin niya na ako ng buhay. Mahinang usal ni Emily na pasimple niyang tignan ang sopistikadang babae, na nasa likuran lamang nila. Ignore her, ako lang ang isipin mo, mahina namang tugon ni Jeke. Tila nawalan na rin siya ng gana na ituloy pa ang plano. Nais niya na lang na-enjoy ng gabi, kasama ang dalagang hiningian ng pabor. Eat, istriktong utos niya rito, dahil sa panay pa rin itong sulyap ng pasimple sa katabi. Napapanganga ang lalaki matapos silang kumain, ay bumalatay sa maganda niyang mukha ang pagtataka ng basta na lang siyang hinila ni Jeke, palabas matapos nitong mag-iwan ng bayad sa lamesang kinainan nila. Okay, akala ko ba pagsiselosin natin ang ex mo? Pukaw niya rito ngunit hindi siya nito pinansin. Pagus ay mas binilisan pa nito ang paglalakad, habang hawak pa rin siya sa braso. Ang lakad nito ay takbo na sa kanya, kaya't nang tuluyan nung tumigil ay tagaktak na ang pawis niya. Naitukod niya ang isang kamay sa kanyang tuhod, habang ang isa naman ay sa kanyang dibdib. Grabe ang bilis mong maglakad, hingal niyang reklamo rito. Ang sakit ng paa ko, buti na lang at 2 inch lang ang takong nitong sapatos ko. Reklamo pa niya. Ngunit wala man lang siyang narinig na kahit na ano mula sa lalaki. Bakit ba kasi tayo biglang umalis doon? Imbis na mainis palalo, ay mas pinili niya na lang na tanungin ito, at baka sakaling sagutin na siya nito ngunit bigo pa rin siya, kaya't kinurot niya na ito sa tagiliran na ikindaing nito. Aray, bakit ka ba nangungurot diyan? Iritang sambit nito, habang sapo ang parteng kinurot ng dalaga. Hindi ka kasi sumasagot, tumaas na ang boses niya. Salita ko ng salita, pero ni isang tugon, wala man lang akong nakukuha sa'yo, nakalabi niya pang sabi. Fine, I'm sorry, may iniisip lang kasi ako Nasa gwapong mukha pa rin ang iitasyon. Selos ba yan o pagsisisi? Panghuhula niya na inismiran lamang ng lalaki. Sinabi ko na sa'yo, ba hindi ko to ginagawa, para sa kung ano paman. I did this for myself. Okay so shut up, ang sungit mo talaga, tinalo mo pang babae. Kahit mabait pa sa'yo yung tao, magkakaso talaga, dahil sa ugali mong yan. Looks is more important than attitude. Pabalang niyang sabi na ikinalaki ng butas ng ilong ng dalaga, ngunit, hindi naman sumagot pagdakay basta na lang siyang tinalikuran. Alam mo ba kung saan ang daan pa uwi at nagmamart sa kadya ng basta-basta na lang? Sinundan niya ito,
dahil baka kung saan pa ito mapunta. Kasama ko naman si magta-host magtasino pa. Ed si magtanong, nainis naman lalo si Jeke, kaya inabot niya ang malpulsuhan nito at iniharap sa kanya. Umuwi na tayo, seryoso niyang sabi. Hindi naman umimik ang dalaga sa kanyang sinabi, ngunit sumunod naman ito sa kanya. Nang hilahin niya ito, patungong parking area. Pagkaating natin at naabutan nating tulog pa rin si tita. Gusto kong huwag na itong makarating pa sa kanya, hindi ito hiling kundi isang utos. Tipid na sagot ni Emily, nagpakawala pa siya ng hangin, dahil kahit saan na lang siya pumunta, nakakaramdam siya ng pang-aapi. Ibinaling niya na lang ang tingin sa labas, at lihim na hinihiling na sana'y matagpuan ang kanyang ina, at kung posible, ay maging ang kanyang ama. I'm sorry, napukaw sa malalim na pag-iisip si Emily nang marinig yon mula sa lalaki. Nilingon niya ito ng puno ng pagtataka ngunit wala siyang sinabi. I'm sorry for being rude to you. Gusto ko lang sabihin na hindi naman ako masamang tao. Nagkataon lang na may problema ako at sayo ko, yun na ibunton. Damang ni Emily ang sinseridad sa mga binibitawan nitong salita. Can we be friends? Tanong nito na bigla siyang tinapunan ng tingin at medyo dumistansya ito sa kasunod na sasakyan. Naman, magaan sa loob na nagpakawala siya ng ngiti sa labi. Gumanti rin ng ngiti sa kanya si Jeke, kaya't muling nag-init ang magkabilaan niyang pisngi. Pagkarating sa mansyon ay pinagbuksan pa siya ni Jeke ng pintuan ng kotse nito. Muli pa siyang tinungin. Tila nagpatuli puso. Ewan niya ba, ngunit ngayon niya lang na-apresyete ang kagwapuhang taglay nito. Salamat, nahihiya niyang sabi ng alalayan din siya nito, maging sa paghakbang pataas ng hagdan eh. Hindi naman na ako bata para alalayan mo. Sinikap niyang sabihin, yun dahil parang lalabas na ang puso niya sa sobrang bilis ng pintig sa ginagawang pag-alalay nito sa kanya. Hindi ka na nga bata, pero sa tingin ko, babi kita kaya huwag ka na lang maingay, at baka maistorbo pa natin ang mga natutulog na kasambahay pati na si Tita Regina. Nakagat na lang talaga ni Emily ang ibabang labi. Naibaba niya rin ang tingin, dahil sa kakaibang pakiramdam na namumutawi sa kanya. Para siyang nilalamig habang ang tiyan naman niya. Para bagang mayroong nagliliparang kung ano na sinasabayan pa na mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Thank you for this wonderful night, Emily. Sleep well. Good night. Hinagka niya ito sa noon na ang tuluyang maihatid sa inoko pang silid nito. Ngumiti rin siya dito ng matamis matapos magpaalam, hanggang sa tunguhin niya rin ang kwarto. Dinamaan niya ang puso kasabay ng muling pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Ibang-iba ang epekto sa kanya ng dalaga. Tipong pati sunggay niya ay nahihiya na lang lumabas kapag nasisilayan niya ang inosente at malaanghel nitong mukha. Ang dali ko namang mahulog sa ampo ni Tita Sarah. Iling-iling niya na lang na nasabi sa sarili, habang may nakapaskil pa ring ngiti sa kanyang labi. Sa silid naman ni Emily ay sapo niya ang magkabilang pisngi. Ano bang nakain ng lalaking yun at bigla-bigla na lang naging mabait? Anya at unti-unting kinalas ang suot saka, yun hinayaang bumagsak sa sahig. Pagdakay, pumasok na siya sa loob ng banyo, at ipinasya na lamang na maligo, upang maibsan ang lumulukob sa kanyang damdamin. Pagsapit ng umaga ay takang-taka ang ginang. Damang niya ang pagbabago ng pagtrato ng pamangkin niya, sa kinupkop niyang dalaga, kaya't nang matapos silang mag-almusal, masinsinan niya itong kinausap. I like her, Tita Sarah. Sa naging sagot niya ay natuldukan na ang pasikot-sikot na tanong ng ginang. Napangiti na si Emares Sarah, lalo na nang makita ang kaseryosohan sa mga mata ng nag-iisa niyang binatang pamangkin. Hindi siya tutol sa kung anuman ang namumuo sa dalawa. Basta huwag mo lamang siyang paglalaruan at sasaktan, dahil malalagot ka talaga sa akin ha. Banta nitong ikinangiti ni Jeke. Sino mag-aakala na mahuhulog ka ng ganun lang kadali sa anak ko? Basta't ingatan mo siya oras na tinanggap niya ang nararamdaman mo para sa kanya. Magsasabi ka lang kapag kailangan mo ng kulong ni tita ha. Kinindatan nito ang binata sabay gulo ng buhok nito. Nakagawian na yun ang ginang kaya't sanay na si Jeke. Aalis rin pala ako, para asikasuhin ang paghahanap sa totoo niyang mga magulang. Hindi ko na ito ipapaalam pa, dahil nais ko siyang masurpresa. Ipagbibilin ko na siya sa'yo ha. Saka nga pala, yung kaibigan kong tutor, nagmigrete na sa States, kaya ikaw na lang ang siyang tumuro ng mga kailangan at dapat niyang malaman. Tapik nito ang balikat ng binata. Aalis na ako. On week akong mawawala kaya dapat pagbalik ko may resulta na. Okay. Anitong may kasama pang kindat ados may soon to be son-in-law. Natatawa pa nitong sabi bago tuluyang umalis. Napapailing na lang talaga si Jeke sa kapilyahan ng tiyahin. Tinanaw niya pa muna ito nang tuluyang mawala sa paningin. Nagtungo na siya sa salas kung saan naroroon ng dalagang matamang nanonood ng palabas. Pwede ba akong tumabi? May ngiti sa kanyang labi na pukaw rito. Nilingon naman siya nito agad. And there he sees her blushing again. Nais niya itong pupugin ng halik. Dahil sa panggigigil ngunit pinigilan niya ang sarili. Upo ka na. Umusog si Emily kaya't naupo na ng tuluyan ang lalaki sa kanyang tabi. Nagdikit ang balikat nila na nagdulot ng kakaibang boltahe ng kuryente sa kanyang katawan. Gusto mo ng chicherya? Nautal pa niyang alok rito ng nilalantakan fish cracker. Ayoko niyan. Iba kasi ang gusto kong matikman at makain.
Makahulugan niyang sabi na ikinakunot ng noon ang dalaga, dahil hindi nito na-gets ang nais niyang ipahiwatig. Damit, she's a virgin, anya sa isip kaya tumikim siya upang iwaglit ang kapiliuhan. Labas tayo, anya na lamang dito, pero kailangan hanggang tuhod, at hindi reveal ang isusuot mo. Dahil baka magkaroon pa ako ng kaaway ang ayoko pa naman sa lahat, ay yung pinagpapantasyahan ng pag-aari ko. Pero hindi mo naman ako pag-aari, angil niya. You're mine. You're my property, Emily. Pagkasabi nanay, hinawakan niya sa baba ang dalaga sa kanya ito sinubo ng halik. Nanlalaki naman ang mga mata ni Emily sa ginawa sa kanya ni Jeke. Nais niyang pigilan ito ngunit taksil ang puso niya. Maging ang kanyang katawan na ngayoy, tumutugon sa mga galaw nito. Naramdaman niya pa ang palad nito sa likod ng kanyang ulo, kaya't mas lumalim pa ang kanilang halik. Say that you like me, too, Emily. Nasa tono nito ang pagsusumamo ng sambitin, yon sa gitna ng pagdadaop ng kanilang mga labi. Gusto rin kita, habol ang hining ang sagot niya rito, nang panandali ang binitawan nito ang kanyang labi. Ngumiti ang lalaki at muling pinagtagpo ang kanilang mga labi. Kontrolado niya ang sarili at alam niya ang kanyang limitasyon. Ilang minutong pagsasalo ng masuyong halik bago nila ipinasyang itigil na at baka kung saan pa sila makarating. Akin ka na mula ngayon Pause ang boses niyang sambit ng pagdikitin niya ang kanilang mga no. You're my girl, my woman, my princess and my queen. I love you, Emily and I'm sincerely sorry for acting like a jerk to you. Hinaplos niya ang pisngi nito, saka iyon din niya na magaang nahalik. Gumiti si Emily, isang matamis na ngiti. Gusto kita at iyon pa lamang ang alam ko sa ngayon. Jeke, matapat niyang sabi na naintindihan naman ng lalaki. Let's have a private date. May rest house ako malapit sa tabing dagat. Magandang magmuni-muni roon. Tahimik at nakaka-refresh, pang-engganyo niya ang agad namang sinangayunan ng dalaga. Hinanda ni Jeke ang sasakyan. Hindi na nila kailangan pang magdala ng kahit na ano, dahil kumpleto sa kagamitan ng rest house na ipinundar niya gamit ang sariling bulsa. Pagkamangha naman ang rumehistro, sa mukha ng dalaga, nang tuluyang marating ang sinasabing lugar ng lalaki. Ngayon lang siya nakapunta at nakakita ng totoong dagat. Para siyang bata na tumatakbo sa buhanginan. Mainit ngunit hindi yun alintana ng Emily lihim na naikuyom naman ni Jeke, ang kama, o nang maang sinapit ng dalaga sa mapangabuso nitong kadugo. Naikwento kasi sa kanya ng tiyahin ang dinanas nito, sa kamay ng tiyahin, at ng mga anak nito. Malungkot siyang umiti, dahil naging masama rin siya rito. Kitang-kita niya ang labis na pananabik nito sa mundo, sa magagandang tanawin o mas tamang sabihing sa laha. Humakbang siya rito palapit saka ito niyakap mula sa likod. Hindi ka na kailanman masasaktan pa ng ninuman, Emily, mahina niyang sambit. Salamat, Jay. Salamat dahil dinala mo ako rito. Mula na makilala ko kayo ni Mommy naging tunay na akong masaya, naranasan kong makalasap ng ginhawa, hindi ko na kailangang pagurin pa ang sarili ko, para lang may maipang laman ako, sak makakalam kong sikmura, kaya't sobra-sobrang thank you. Naluha na siya ng tuluyan ng muli na namang maalala ang dinanas sa kamay ng kadugo. Mahigpit naman na yakap ng lalaki si Emily sa kanyang yakap ay nadama doon ang babae, ang kapanatagan, at ang kaligtasan. Inaharap ni Jeke ang dalaga, upang mapawi niya ang luhang kumawala sa mapupungay nitong mga mata. Pinupog niya ng halik ang buong mukha nito, na nagpasilong dalaga. Te amo, amor. Puno ng pagsama ang sambit niya rito, bago saluhin ng labi ang labi nito. Inalintana nila ang init ng araw, maipaalalaam nila, sa isa't isa ang kanilang mga nararamdaman. Nagpalitan pa muna sila ng ngiti, bago ipa siyang pumasok na sa rest house ng lalaki. Si Jeke ang naghanda ng kanilang tanghalian, habang si Emily ay nagpupunas ng mesa na medyo maalikabok na. Nang matapos ay sabay silang kumain, habang nagpapalitan ng kusara. Pagsapit ng hapon ay nag-ayang magtampisaw ang lalaki, na malugod namang pinaunlakan ng babae. Marunong ka bang lumanggoy? Tanong niya rito nang lumusong sila sa tubig. Hindi. Ngayon lang kasi ako nakaapak sa tubig dagat. Sagot naman ni Emily. Ngumiti si Jeke, bago nagtungo sa likod ng dalagat saka ito. Parang bagong kasal na binuhat hanggang sa lumubog sila sa ilalim ng tubig, matapos itong sabihin na pigilan ng paghinga ngunit huwag pipikit ang mga mata, upang masaksihan kung gaano kaganda sa ilalim ng tubig. Ang sakit pala sa mata ng tubig alat anis Emily na umahon na sila. Natawan naman ang lalaki saka ginulo ang kanyang buhok. Nagpatuloy sila sa paglubog-loob, hanggang sa tuluyan na matutong lumanggoy ang dalaga. Dahil sa magaling at matyaga niyang trainer/manliligaw, or mas tamang sabihing nobyo, dahil idineklara nitong pag-aari na niya ang dalaga. Sa gabi ay isang dinner date sa gilid ng dalampasigan ng hinanda ni Jeke na mag-isa, para sa babaeng bumihag ng kanyang puso. Solar lights lang ang ginamit niyang pailaw sa palibot ng kinapupulutan. Binalikan niya na ang nobya nang matapos niya nang ihanda ang sorpresa, para dito na isakat para niya na lamang ang plano, dahil sa pampatulog na inilagay niya sa inumin nito, kaninang hapon 2 oras lamang ang epekto nun, kaya't nasisiguro niyang gising na ang mahal niya. Amore, malambing niyang tawag sa babaeng pupungas-pungas pa. Nilapitan niya ito't ginagap ang palad saka iyon dinala sa labi.
May sorpresa ako para sa'yo, amor, masuyo niya pang sabi rito. Napangiti pa siya na mangunot ang noon nito, marahil sa pagtawag niya rito ng amor, kaya't ipapaliwanag niya ang ibig sabihin noon, at nais niya pa rin na amore ang itawag nito sa kanya, bagay na malugod at bukal sa puso naman nitong Sin. Hinagka niya pa muna ito sa labi, bago akayin patungo sa inihanda niya para dito. Ikaw lang ang naghanda ng lahat ng to. Amore, bakas ang pagkamangha sa mukha ng dalaga ng tuluyang marating ang inihanda, para sa kanya ng lalaking minamahal. I've prepared all of this for you, mi amor, masuyo niyang sabit sa kapinisil ang palad nitong hawak-hawak niya. Let's dance, anyat saka pinatugtog ang masuyong musika. Hinapit niya sa biwang ang nobya, saka inilagay ang kamay nito sa kanyang lig. Ginabayan niya ito sa pagsayaw, kahit na kung minsan ay naapakan nito ang kanyang paa. I love you, he then whispered to her ear. Mahal din kita, sa wakas nasabi niya rin ang pinakahihintay ng lalaki, kaya't sumilay ang iti sa labi nito. Tinapos nilang sayawi na magkayakapang malamyos na musika matapos ay nasya na nilang pagsaluhan ng espesyal, na pagkaing sinikap na lutuin ng lalaki, na mutawi sa kanilang mga puso ang ligaya, hanggang sa tuluyang matapos kaya't nagtungo na rin sila sa loob lalo't malalim na rin ang gabi. Amor, tawag niya sa nobya nang marating nila ang master's bedroom. AM, pwede ba tayong magtabi? Naman, may ngiti sa labing tugon ni Emily na ikinalaki ng ngiti ng kanyang nobyo, parang bata pa itong yumakap sa kanya. Ikaw na munang maunang maglinis ng katawan. Napakamot pa siya sa batok nang sabihin yon. Warm water ang gamitin mo amor, para hindi ka lamigin. Pakiramdam niya ay nag-ini ang tenga niya nang sabihin niya pa yon. O sige, tanging nasabi ni Emily, dahil sa bumalot na kaba sa buo niyang sistema. Pakiramdam niya kasi hindi lang basta pahinga ang mangyayari sa pagitan nila ng nobyo ngayong gabi. Nagpakawala muna siya ng hangin, upang maibsan ang kabang nararamdaman bago pumasok sa loob ng banyo. Tinanggal niya ang lahat ng saplot saka sinunod ang utos ng nobyong gamitin. Ay maligamgam na tubig na ipikit niya pa ang mata ng umagas na sa katawan niya ang tubig na nagmumula sa shower. Kinuha niya ang shower gel saka, yun ipinahid sa katawan tanging conditioner lamang ang nakita niya. Para sa buhok, kaya't iyon na lamang ang kanyang ginamit sa panghuli, ay nagsipilyo na rin siya saka nagpunas ng basang katawan gamit ang tuwalya na nakasukbit sa gilid. Nang matuyo ang sarili, ay isinuot niya na ang bathroom saka ipinasyang lumabas. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang mapupungay na mga mata ng nobyo nang sulyapan siya nito. Gumalaw rin ang buto nito sa lalamunan nang hagurin siya nito ng tingin. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ikinasa niya ang paghapit nito sa kanyang biwang ng tuluyan na itong makalapit sa kanya. I'll claim you now, amor. Pausang boses nitong sabi bago ang kinin ang kanyang labi. Masuyo at punong-puno ng pagmamahal ang halik na iginawad ni Jeke kay Emily. Tinungo nila ang malawak na kama nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi. Sapo ang ulo nitong dahan-dahang inihiga ni Jeke ang nobya sa kama. Pinadausdos niya ang kamay sa roba nito. Saka kinalas ang pagkakatali nito. Pinakawalan niya saglit ang malambot na labi ng nobya, upang tunghayan ang kagandahang tinataglay nito. You're so beautiful, amor. Nasa tono niya ang labis-labis na pagkamangha at paghanga sa katawang tinutunghayan. Napalunok siya bago muling angkinin ang labi nito. Inaglakbay niya pa rin ang palad sa braso nito at sa buong katawan nito. Sinalat niya yun ng masuyo na nagpaalam musikang himig sa bibig ng babae. Mariing na ipikit ni Emily ang mga mata ng tuluyan na siya nitong inangkin. Kay sakit ng una niyang karanasan. Ngunit dahil sa pagmamahal na namumutawi sa kanyang puso, ay nagawa niyang indahin ang sakit. Ni hindi nila halos mabilang kung ilang beses silang nag-isa. Nahinto lamang sila nang tumunog ang telepono. Pagdating nila sa babasaging bintana, ay madaling araw na pala. Bumangon na si Jeke upang sagutin ang tawag. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tenga, saka rito itinanong kung sino ito. Baka gabihin na kami sa pag-uwi diyan. Ita, anya sa kausap na tahimik nagtatanong kung kailan sila babalik sa mansyon nito. Ihahanda ko na ba ang kasal niyo? Pasaring na tanong nitong ikinatawa ni Jeke. Yes, tita, please, sagot niyang ikinatili ng ginang dahil sa sobrang tuwa. Marami itong iminungkahi na sinang-ayon na namang lahat ng lalaki, hanggang sa matapos na ang kanilang pag-uusap. Tulog na ang babaeng mahal niya, kaya't malaya siyang nakaalis ng rest house para sa planong pagbili ng engagement ring para rito. Mabuti na lang at naisipan niyang dalhin ang black card. Kung hindi ay hindi niya mabibili ang eleganteng singsing na umabot ng milyon. May ngiti sa kanyang labi nang bumalik sa rest house bitbit ang maliit na kahong naglalaman ng singsing na iaalay niya sa babaeng lubos na minamahal. Mas lalong lumapad ang kanyang ngiti nang maabutan itong nakaupo sa gilid ng kama at balot ng kumot ang katawan. Mukhang gigising lamang nito at iniinda ang sakit ng katawan partikular ang ibabang bahagi nito. Saan ka galing, amor? Pausang boses na tanong ni Emily sa nobyo pagkalapit nito sa kanya. Walang isinagot si Jake. Hinagkan niya muna ang palad ng nobya bago lumuhod sa harapan nito. BMY wife, amor, inilahad niya ang singsing sa naluluha ng ngayong nobya. Please say yes, nagsusumamong sambit niya pa. Hindi mo kailangang makiusap.
dahil magpapakasal talaga ako sa'yo. Gusto kong maging asawa mo, Jeke Recto. Bumagsak na ng tuluyan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Inilagay naman muna ng lalaki ang singsing sa palasingsingan na ngayoy fiance niya, na bago tumayo upang mayakap ito. Pinagdaop niya rin ang kanilang mga labi ng tuluyang paghiwalayin ng kanilang mga katawan, napapailing na lang talaga si Emily. Nang humirit pa ng morning makelove ang mahal niya. Ipinasya na lamang nilang tuluyang lisanin ang rest house ng bumuti-buti na ang pakiramdam ng katawan ni Emily. Iha, my goodness, mabuti naman at naisipan ka pang ibalik sa akin itong pamangkin ko. Mahigpit na yakap ang isinalubong ng ginang kay Emily pagkababa pa lamang nito ng sasakyan. Grabe ka naman sa akin, tita. Ano bang akala mo sa akin Nangangain ang tao, para hindi ko ibalik sa'yo, mahal nating babae. Binalingan naman ang tingin ng ginang ang pilyo niyang pamangkin, saka ito tinaasan ng kilay. Lalo na nang makita ang mga kismark sa lig ng dalaga. Hindi ka nga ba talagang nangangain ng tao? Makahulugang tanong nitong ikinapula ng pisngi ni Emily, habang si Jeke naman ay napapangiti at napapakamot na lang sa ulo. Pumasok na lang tayo tita sa loob, dahil nagugutom niya ang fiance ko, na magdadala ng una niyong apo. Kinindatan niya ang tiyahin bago akaya ng fiance niya papasok na manson. Napapangiti namang sumundoling hindi rin ito, mapigilang ma-excite, sa sinabi ng pamangkin niyang magkakaapo na siya. Sa hapag ay napag-usapan na nila ang tungkol sa kasal, at mangyayari yon sa makalawa. Ganoon kabilis trumabaho ang ginang kaya't napapathombs, up na lang si R sa tiyahin. Pwede ko bang mahiram sagli itong anak ko sa'yo? My deres pamangkin. Tapos na silang maghapunan ng ipasang sarili, hinang si Emily. Sure, tita. Kakibalik lang kaagad ha, at mainipin pa naman nung gwapo niyong pamangkin Nitong may ngiti sa labi na tinanga na lamang ng ginang. Sa hardin ipinas iyang mag-usap ng dalawang babae. Hindi may tago ni Emily ang kabang nararamdaman sa kaseryosohang nakikita sa mukha ng mommy niya. Tungkol po ba saan ang pag-uusap natin? Mommy, hindi niya na mapigilang tanungin ito, dahil mukha itong nag-alinlangan na magsabi sa kanya ng pakay. Tungkol sa tunay mong ina at ama ang dahilan ng pag-alis ko. Iha, hinanap ko kasi sila at sa tulong ng mga koneksyon ko, madali ko namang nalaman ang mga naganap. Paninimula nitong matamang pinakikingan ni Emily. Namatay na ang iyong ina at yun, ay dahil sa sakit na itong nakukuha sa pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Ganon din naman ang iyong ama na isang pure American. Katandaan naman ang ikinamatay nito iha. Masakit para sa ginang ang direct hinang dalaga ngunit kailangan niyang i-direct to the point ang lahat ng kanyang mga nalaman. Hindi ko man lang sila nakita. Kahit na sana sa huling pagkakataon. Niyang malaman ang kanilang mga wangis, hindi ko man lang natuklasan. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Tila pinipiga ang kanyang puso sa mga nalaman. Niyakap naman ang ginang ang dalaga, mahigpit na yakap, habang hinahaplos at hinahagkan ang buhok nito. Meron akong nakuhang larawan nila iha. Kumalas sa yakap ang ginang upang makuha mula sa bulsa ang larawan ng mga magulang ng dalaga. Inyabot niya rito ito. Nalalabo naman ang mga matang tinanggap ni Emily ang dalawang maliit na litrato. Pinawi niya ang luha, upang masilayan ng wangis sa mga magulang. Malungkot siyang ngumiti na mapagtantong ang ama niyang mukha. Nakuha niya lamang sa inay ang manipis nitong labi. Mama, Papa, basag ang boses niyang hinagkan ng larawan ng mga magulang idinikit niya rin ito sa dibdib. Napakasakit dahil sa ganito ko lamang kayo masisilayan. Mahal na mahal ko po kayo mama at papa ni minsan, hindi po ako nagtanim ng galis sa inyo. Dahil alam ko pong may malalim kayong dahilan sa lahat ng hirap na dinanas ko. Garalgal ang boses niya pang sabi. Isang mahigpit na yakap naman ang muling iginawad ng ginang sa kanyang anak. Hinayaan niya itong lumuha. Gusto mo bang puntahan ang puntod ng iyong ina? Mahina niyang tanong habang hinahagod ito sa likod. Tumango naman si Emily, kaya't agad na ipinangako ng ginang na bukas din, ay dadalhin niya ito sa pinaghinalaan ng totoong magulang. Siguro ay dala ng pagkasabik, dahil talagang hindi pinatulog si Emily ng kanyang isip bagaman sa sementeryo niya pinuntahan ang kanyang mga magulang, ay may excitement pa rin siyang nararamdaman siguro. Ay dahil ito lamang ang unang beses na magkikita sila na umaga ring yon matapos mag-almusal ay sama-sama ang tatlong tinungo ang sementeryo na nasa lugar pa ng Rizal kung saan inilibing ang ina ni Emily. Natutop ng babae ang kanyang bibig na makitang nasa pinakailalam ito, habang ang lapida nito'y gawa lamang sa sinementong ginuhitan ng pangalan at apelido nito, maging ang kaarawan at araw ng pagkamatay nito. Guhit lamang din at nasisiguro ni Emily na gawa iyon ng daliri lamang ng tao. Wala ni isang salita ang lumalabas sa bibig na Emily tanging pagtangis ang kanyang nagawa, habang hinahaplos ang himlayan ng ina. Alam niya naman na patay na ito ngunit ang kalagayan ng katawan nito, ang mas lalong nagpadurog sa kanya. Naramdaman niya na lang ang dalawang kamay sa magkabilang balikat, hanggang sa yumakap pa ang mga mahal niya sa kanya, bagay na mas lalo niyang ikinataka. Wawa naman ang magulang ko, patay na ngunit ganyan pang kalagayan niya. Luhaan na nasabi ni Emily habang patuloy pa rin sa paghagulgol. Pangakong magkakaroon ng maayos sa himlayan ng mama natin. Amore, tumahan ka na. Pangakong usal ni Jeke, habang yakap ang minamahal. Sinagundahan din ito ng pangako ng ginang kayat na ibsan.
kahit papaano ang sakit sa dibdib ni Emily. Sabay-sabay silang tumayo nang unti-unting pumatak ang butil ng ulan. Tiningala nila ang langit na makulimlim, hanggang sa ipasya na nilang bumalik sa kotse, at tuluyang bumalik na naman son. Isang araw lamang ang ginawang pagpapatrabaho, baho na magtiya sa puntod ng inan Emily. Pinagawa nila ito ng bahay, at ang loob ay pinatas na rin nila gawa rin sa marmol ang lapida, kaya't abot-abot langit ang pasasalamat ni Emily sa dalawa. Tinanggap niya na lamang ang mga nangyari, dahil wala naman na siyang iba pang magagawa. Ang ama niya naman ay merong sarili ng pamilya, at hindi alam ng mga ito na nagkaroon na ito ng anak sa ibang babae. Kaya't hindi na nakagagawa pang dalaw ni Emily ang puntod ng ama, na nasa Amerika pa ang tanging nagawa na lamang niya, para sa amay ipagdasal ito. Hiniling din ni Emily na huwag nang gantihan pa ng mahal niya ang nagpahirap sa kanya. Labag man sa loob ni Jeke na sundin ang nais na mahal niya, ay sinunod niya pa rin ito ngunit sadyang patas ang Diyos, dahil na-layoff sa trabaho ang asawa ni Maria, habang ang dalawang dalaga nitong anak ay maagang nabuntis, at ang mga nakuha nitong karelasyon ay mga lasingero at mga sugarol nagdilang mga itnang asin dulot ng labis-labis na kahirapan. Dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang pinakahihintay, ang araw ng kanilang kasal. Tila nasa isang fairy tale si Emily, habang humahakbang palapit sa lalaking mahal na mahal. Sinalubong siya ng muminyang naluluha, luha dulot ng labis na ligaya. "I'm so happy for you, iha," yun lamang ang tanging nasabi ng ginang. Maraming salamat to, Mommy, kung hindi po, dahil sa inyo wala po ako sa ganitong sitwasyon. Habang buhay ko po kayong pasasalamatan mo, Regina. Huminto siya sa paglalakad upang gawaran ng mahigpit na yakap ang taong kumupkop sa kanya. "Mahal-mahal ko po kayo, Mommy." Dagdag niya pa hanggang sa kumalas na yakap sa kanya, ang ginang dahil atat na ang naghihintay ang groom. "I love you too, my daughter." Ngiting-an nito, bago ituloy ang paglalakad papalapit sa naghihintay ng groom. "Be a good husband and father, Jeke." Binigay na ng ginang ang palad ni Emily sa kamay ng kanyang pamangkin. "I will, tita, don't worry." Ngiting tugon ni Jeke na ikintango naman ang kanyang tiyahin. Nagpaalam na ito matapos muling yakapin ang bride. "Napakaganda, mahal kong amor." Pinisil niya ang kamay nito saka iyon inilapit sa labi. "I love you, mi amor." Usal nitong may kahalong kindat na pangiti naman si Emily, nag-init din ang magkaibigan niyang pisngi. "Mahal na mahal din kita, amor." Anang bakas na bakas ang kilik. Tumikhim ang parikay at nabaling rito ang atensyon ng dalawa. Nahihiya namang ngumiti ang mga ito, bago sinimula ng misa sa kanila ng pari tinanggap, at sinagot nila ng buong puso ang mga binitawang tanong sa kanila ng paripuno ng pagmamahal silang nagsumpaan, hanggang sa magpalitan na sila ng singsing. "Mr. and Mrs. Recto, I now declare you as husband and wife forever. You may now kiss your bride." Anang pari. Nagpalitan muna ang dalawa na matamis ng ngiti, bago ni Jeke itas ang belo ng asawa. Pinawi niya ang tumulong luha sa pisngi ni Emily, bago niya ito hagkan ng ilang minuto sa labi. "I love you, mahal kong asawa." Mahina niyang sambit ng yakapin niya ito. Masuyo naman itong tinugon ni Emily, hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga labi. Palakpakan ng mga bisita, magkahawak, kamay rin silang pumasok sa function hall, kung saan ang resepsyon ng kanilang kasal. Inagdaop nila ang kanilang mga palad ng tumugtog ang malamyos na musika, pinagdikit nila ang kanilang mga katawan sa kasinabayan ng pangbagong kasal na kanta, damang-dama nila ang mabilis at malakas na tibok ng kanilang mga puso, walang pagsidlan ng sayang kanilang nararamdaman, dahil sa wakas natuldukan na ang kanilang agam-agam. Mabilis na lumipas pa ang 2 linggo at tuluyan nilang natanggap ang magandang balita, isang biyaya ang sa kanila'y mas lalong nagpaligaya na laman nilang buntis si Emily at medyo may kasayanan, madalas kasi itong mahilo at sumuka, kaya naman kailangan ng dobleng ingat, bagay na ginawa naman ni Jeke. Hindi lang double-triple pa nga, halos hindi na niya pinagagalaw si Emily, matinding pag-aalaga talaga ang ginagawa ni Jeke. Para sa misis niya ngayon ay naghihintay na lamang sa tuluyan nitong pagsilang ng kanilang unang supling kabuwanan niya, kasi at anitem ay maaring na siyang mangana. At hindi nga nagkamali pa baba noon ng hagdan sa Emily na mapatigil siya, napanganga siya nang minsang humilab ang tiyan niya. "Amore, manganganak na yata ako salon." Ni Emily na malaking tiyan ng umaga rin yon, nang tuluyan siyang makalapit sa asawang maghahanda ng kanilang almusal. Hindi niya nga rin alam kung papaano siyang nakarating sa kusina, gayong halos malukot na ang mukha niya. Nataranta namang pinatay ni Jeke ang kalan sa kadinaluhan ng asawa na agad-agad ring binuha. "Tita Regina, manganganak na po ang asawa ko. Pakisunod na lang po ang mga gamit." Sigaw ni Jeke, kaya't ang ginang na nagsiselfon sa sala ay agad na patayo at halos-halos mataranta na rin. Mabilis na binuhat ni Jeke ang asawa patungo sa kanyang sasakyan, ni hindi niya natanggal ang nakapulupot sa kanyang apron dahil sa pagkataranta. Mabilis niyang pinasibat ang sasakyan upang agad na marating ang pinakamalapit na ospital. Diretso sa delivery room si Emily dahil pumutok na ang panubigan nito. "Kaya mo yan, amore, nandito lang ako, hinding-hindi kita iwanan." Butil-butil na ang pawis niya. Habang hinahaplos ang pawisang mukha ng asawa ngayon, ay naghihirap sa pagsilang sa kanilang anak. "This is the last, amor. I'm so sorry kung kailangan mong danasin ang sakit at paghihirap na ito.
Awang-awa siya sa nakikitang paghihirap ng asawa lalo't kambal ang kailangan nitong ilabas. Hinagka niya ito sa noon nang tuluyang mailabas ang una nilang anak. You can do it, wife. I love you so much. Hinagka niya ito sa kamay saka iyon mahigpit na hinawakan ng muling umiri ang kanyang asawa. Oh goodness, amor my wife, you finally made it. I'm so proud of you. I love you very much. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib niya si Jeke nang tuluyang maisilang ng kanyang asawa ang kanilang mga anghel babae at lalaki ang kanilang kambal na anak. Rosie at Raven ang ibinigay nilang pangalan sa mumunti nilang mga anghel. Masuyong halik ang iginawad ni Jeke sa labi ng asawa nang tuluyang ibigay sa kanila ang kanilang mga supling tigisa sila ng yakap sa mga ito, habang ang ginang naman na nakamasid lamang sa kanila ay maluha-luha. Napakaganda't gwapong bata nila, mga anak. Pwede bang pakarga din ako? Nasa tono nito ang labis na pananabik. Gumiti naman ang mag-asawa bago unang ibigay ni Jeke si Rosie sa tahing napapaluha na naman dahil sa sayang daraman nito. Hinagka ng ginang babaeng apo at sunod naman ay ang lalaki naman. Isang buwan lamang ang pinalipas na mag-asawa bago tuluyang pinabinyagan ang kanilang kambal. Imbitado ang lahat ng staff sa kanilang mall at maging ang malalapit na kamag-anak at kaibigan ang tanging mahihiling na lamang na mag-asawa sa puong may kapal ay ang kaligtasan nilang buong pam, bagaman matindi ang hirap at pasakit na napagdaanan niya sa kamay ng mga ito, ay bukal naman sa loob niyang ibinigay ang kapatawaran na hinihingi nila at mula sa puso din ang ibinigay nilang tulong para rito. Dahil nasisiguro nila, bagaman hindi sila masuklian ng mga ito na material, alam ni Emily na ang Diyos ang gagawa ng paraan para maibalik sa kanila ang maganda nilang ginagawa sa kapwa. Wakas. TNNANET, Soledad, Emily Divina, Samantha Tia Maria, Shia Claire Emares, Oriano, Emares Johnson Aling Ising, Maggie Ralph, Jake Charihina, Chia Sarah Eunice, Lily.